Hello at welcome back syempre sa ating channel. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang istorya ni Roronoa Soro. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating channel ay subscribe mo na yan at ilike ang ating video. Napakalaking tulong yan sa ating channel. Pero syempre bago ang lahat, Roronoa Soro. Bali maliban nga kay Luffy ay si Zoro nga ang isa sa pinakasikat na karakter sa mundo ng One Piece. Zoro nga ay may pangarap na maging pinakamagaling na swordsman sa mundo ng One Piece. Bali nagsimula nga ang lahat nung bata pa siya. Bata pa lang nga itong si Zoro ay nagtraining na siya ng kanyang swordsmanship sa dojo ng Shimitsuki Village. Located din nga ng East Blue. Bali kahit bata pa nga itong si Zoro at kahit sinong labanan niya dito sa dojo ay natatalo niya. Maliban na lang nga kay Kuina. Bali si Kuina nga ay anak ng dojo master na kahit ilang beses nga ang labanan ni Zoro ay hindi niya tumatalo. Hanggang dumating nga dun sa part na maglalaban sila na gamit-gamit na nga ang tunay na espada. Sa pangyayari nga yon ay sabay sinabi nga ni Zoro na pangarap niya nga na maging pinakamagaling na swordsman. Dito nga nagulat si Kuina at sinabi rin na ganun rin nga ang pangarap ni Kuina. Pero hindi nga daw pwede dahil sinabi nga ng kanyang tatay na ang babae nga ay hindi daw maaring maging true sword master. At dito nga nagalo ang inis at emosyon ni Zoro dahil nga ilang beses siyang tinalo ni Kuina at babae pa nga itong si Kuina. Bali dito nga ay nag-umpisa na silang mangako sa isa't isa na balang araw ay isa nga sa kanila ang magiging pinakamagaling na swordsman. Pero ang pangako nga ito ay hindi na nagtagal. Sumunod na araw nga ay namatay nga itong si Kuina dahil nahulog nga daw to sa hagdan. Kapag kamatay nga ni Kuina ay napunta kay Zoro yung espada niyang Wando Ichimonji. Sabay sabing balang araw nga siya ang magiging pinakamagaling na swordsman. Kagaya nga ng kanyang pangarap at ang pinangako nila sa isa't isa. Makalipas nga ang ilang taon ay nalaman nga nitong si Zoro kung sino nga ba talaga ang currently greatest swordsman sa mundo ng One Piece. At wala nga ang iba kundi si Dracul Mio. Sa nalaman niya ang informasyon ay nagdesisyon nga itong si Zoro na hanapin itong si Dracul Mio. Pagpapatuloy nga ng paglalakbay ni Zoro ay hindi niya na rin magawang umuwi sa kanyang hometown. Alam naman natin na sakit niya yun, diba? Yung pawala-wala. At lagi nga nating nasasaksiyan yan sa mga series. Bali dahil hindi na nga makauwi itong si Zoro sa kanilang hometown, dito niya na nga ginawang hanap buhay ang pagiging bounty hunter. Kaya nabansagan na rin siya bilang pirate hunter para syempre sa pagkain niya sa paglalayag, pati na rin sa pag-iinom. At pagdating nga during East Blue Saga, dito na nga natin muling makikita si Zoro sa Shells Town. Dito nga nakita niyang inaatake ang isang bata ng aso ni Helmeppo. Pero niligtas ng ating bida na si Zoro itong bata at pinatay nga ang aso ni Helmeppo. Sa pangyayari nga yun na pagdesisyonan na itali nga itong si Zoro sa may pakros na kahoy sa loob ng isang buwan. Kaso pang 9 days nga ng kanyang sentensya ay nagpakita itong ating bida na si Monkey D. Luffy para syempre imbitahan siya sa binubuo niyang isang pirate group. Nung una nga ay tinanggihan ito ni Zoro, pero nung nalaman niya nga napapatayin din siya ng mga marine sa ikatlong araw, dito niya nga tinanggap ang alok ng ating bida na si Monkey D. Luffy. Sa sanib puwersa nga ng dalawa ay sabay nga nilang pinatumba itong mga marines. Habang tumatagal nga ay mas nakikilala nga natin itong si Roronoa Soro. And as a swordsman nga ay may sinusunod din nga itong si Zoro na Bushido. Ito nga yung swordsman's code. Bali mapapansin din nga natin kung gaano ka-loyal nga itong si Zoro kay Luffy, na kahit ano pa nga ang maging desisyon ng kapitan niya ay sinusunod niya. Kahit na mapanganib pa nga ito, diba? Kaya ito rin siguro ang isa sa dahilan kung bakit isa sila sa pares na malakas sa mundo ng One Piece. Pagpapatuloy nga ng paglalakbay nila at mapunta sila sa Barate Arc, dito nga ay agad nakaharap ni Zoro ang currently greatest swordsman na si Dracul Mio. Bali kay Zoro nga ito na yung opportunity niya para matupad ang kanyang pangarap na maging greatest swordsman. Dito nga ay niyaya niya sa isang duelo si Dracul Mio. Sa laban nga nila ginamitan lang siya ni Dracul Mio ng napakalit na espada. Yun nga yung kwintas niya guys.
napakros, diba? Bali nung ma-realize nga ni Zoro na talo na nga siya kay Draculmio, ay kusa niya ngang pinresinta ang katawan niya para nga tanggapin itong huling atake ni Draculmio. Sa pangyayari nga yon ay napabilib itong si Draculmio dahil nga sa pagsunod nitong si Zoro sa Swordsman Honor Code. Bilang ganting pala nga ay ginamit ni Draculmio ang kanyang espada na Yuru, which is isa sa pinakasikat at isa sa pinakamalakas na espada sa mundo ng One Piece. Pagkatapos nga nito ay inamon ni Draculmio si Zoro na dapat nga daw ay balang araw ay talunin niya si Draculmio at maging pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. At syempre sinagot ito ni Zoro habang umiiyak siya na sinabi kay Luffy na hindi na nga siya ulit matatalo. Pagkatapos nga ng pangyayaring yon ay makikita nga natin unti-unting tinutupad ni Zoro ang pangako niya kay Luffy dahil nga sa pagpapatuloy ng paglalayag nila at sa dinami-dami ng mga karakter na nakaharap nila ay pinakita niya nga kay Luffy na hindi na nga siya natatalo. Siyempre dahil yan sa tulong ng teknik niya na Santoryu or mas kilala natin bilang Three-Sword Style. Siyempre bukod dyan kaya niya rin gamitin ang Itoryu at Nitoryu na mas kilala natin bilang Two-Sword at One-Sword Style. Bali during Grand Line nga ay nakita naman natin kung gaano naging malakas itong si Zoro at dahil nga sa mga pinapamalas niyang lakas at galing ay binigyan pa nga ito ng world government na patong ng 120 million belly. Ito rin nga yung dahilan kung bakit napabilang siya sa supernova. Patagal nga ng patagal ang paglalakbay ay mas nakikilala nga natin itong si Zoro. Once nga ay nakita pa nga natin na kaya niya palang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang kapitan na si Luffy. Bali dun nga sa scene na yon ay mas lalo nating napatunayan kung gaano kaloyal itong si Zoro. Hindi lang pala fighting skills ang kanyang pwedeng ibigay pati na rin ang kanyang buhay. Dating nga sa Sabundi ay muling nagharap itong si Kuma at si Zoro. Dito na nga nangyari ang paghihiwa-hiwalay ng Straw Hat Pirate. Ito nga yung 2 years time skip no guys. Bali si Zoro nga ay napunta sa Kuraigana Island kung saan nga naniniraan itong si Draculmio. Ito nga ay lumuhod at nakiusap si Zoro kay Draculmio na i-training nga siya para lalo pang lumakas. Bali dito na nga gugugulin ni Zoro ang buong 2 taon niya. Malipas nga ang 2 years time skip ay natid nga nitong si Perona si Zoro sa Sabaody at agad niya ngang pinakita ang kanyang devil fruit na missing fruit. Joke lang yan. Diba nga ay napunta siya at nakatulog sa ibang barko ng mga pirata. Nung palubog na nga itong barko patungo sa Fisherman Island ay bigla ngang nagising itong si Zoro at sinabing nasa mali siyang barko. Bali dito nga ay pinakitaan tayo agad ni Zoro kung gaano nga siya sobrang lumakas. Gamit nga ng kanyang espada ay iniwa niya nga itong napakalaking barko na sobrang ikinagulat nga ng mga mamamayan ng mga taga-Sabaody. Kapag sama-sama nga muli ng Straw Hat Pirate ay nasaksiyan din natin na taglay-taglay na nga nitong si Zoro ang Observation Haki at Armament Haki. Bali sa pagpasok nga ng Straw Hat Pirate sa New World, mas lalo nating nakita kung gaano nga lumakas itong si Zoro. Ito nga ay mas maraming nakalaban na malalakas itong si Zoro. Kagaya na lang ni Pika, diba? Na hindi lang nga lakas, talino at diskarte at iba pa itong makas kay Zoro. Bali pagkatapos nga ng Zuo Heart ay isa si Zoro sa mga napagdesisyonan na sasama sa Wano. Currently nga ay binigay nga nitong si Hiyori kay Zoro ang Enma. Ito nga yung isa sa mga espada ni Oden. Yung espada ngang ito ay nagbigay ng sugat kay Kaido. Kaya mas lalo ngang tinanggap ito ni Zoro bilang kapalit ng Shusui. Well, para sa atin nga na idolo itong si Zoro ay nakapagpasaya nga ito sa atin. Dahil nga may bago siyang espada na Enma, diba? At napakalakas pa to at isa nga sa mga kilalang espada sa mundo ng One Piece. At saka aminin man natin at hindi guys, isa rin to sa pinaka-aabangan natin sa karakter na si Zoro. Ang magkaroon nga siya ng bago at malakas at kilala na espada. Bali dito nga sa Wano palagay ko ay mas makikilala natin itong karakter na si
Roronoa Zoro. So guys, theory naman tayo. Bali malaking tanong nga sa ating mga kaisipan itong kwento tungkol kay Zoro. Kung titignan nga natin, alos ang miyembro ng Straw at Pirate ay nagawan na nga ito ng kwento sa bawat arc nga, diba? Gaya na lang ng kay Sanji sa Whole Cake Island, na dun pa lang nga na-reveal ang tunay na pagkatao rin nitong si Sanji. Bali palagay ko nga itong si Zoro talaga ay dito nanggaling sa Wano. Bakit ko nga ba nasabi na itong ang si Zoro ay nanggaling dito sa Wano? So maliban nga sa Kusuke clan ay meron din isang kilala na clan dito sa Wano. Yun nga ang Shimotsuki clan. Napiling ko nga na itong Shimotsuki clan ay dito nanggaling si Zoro. Iba nga yung dojo kung saan nga lumaki itong si Zoro ay nasa Shimotsuki village. Lagay ko nga yung master sa Shimotsuki village na tatay nga nitong si Kuina ay konektado nga dito sa Shimotsuki clan. Imagine guys, ito nga bang Shimotsuki clan at itong Shimotsuki village ay aksidente lang bang magkapangalan? Nung nireveal din nga yung picture ng Shimotsuki na may kasakasamang Pax, kung titignan mo nga yung dating at hawig nitong itsura nitong Shimotsuki na to ay kahawig nga nitong si Zoro. And guess what? Kung ano nga itong nakita ko. Papunta naman tayo guys sa kaliwang mata ni Zoro. Bali para sa akin nga ay mabubuksan itong kaliwang mata ni Zoro once na mamaster niya nga itong Enma. Para sa akin nga ay merong devil possess itong Enma, na sa oras nga na pagbukas nitong mata ni Zoro ay lilitaw nga itong devil eye na magbibigay nga ng napakalakas na kapangyarihan dito kay Zoro. Imagine guys, kung si Luffy nga ay lumalakas at may iba-ibang pasabog, syempre hindi naman tayo papayag na walang pasabog itong ating idolo na si Zoro. At sinabi din nga na pagtuluyan na ngang nagawa ni Zoro na yung Iretsu or yung tuluyan na ngang maging Black Blade itong Enma ay magiging upgraded siya bilang Supreme Grade Sword. Kagaya na lang nga ng kay Dracul Mihawk, diba? Malay-malay natin, diba, kung yun nga ang dahilan kung bakit ganun din yung mata niya. Bali, yun na nga lahat. Pati yung teorya ko at yung istorya natin patungkol kay Roronoa Zoro. At syempre kung may idea nga kayo patungkol kay Roronoa Zoro or theory patungkol kay Roronoa Zoro ay i-comment nyo na lang yan dyan sa baba para mapag-usapan naman natin, diba? Salamat! At bago nga tuluyang matapos itong ating video ay sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe ang ating YouTube channel. Peace man!